Breaking news mga kababayan. Nako po, Auntie Claire, galit na galit po sa reporter ng Net25. Bakit po? Dahil nga po sa issue ni Manang Aimee na may pasabog po sa INC rally na tungkol po sa Pulburon Boy na si Sandro Marcos at ang kanyang tatay. So ngayon mga kababayan, itong si TJ Mendoza, tinanong kung para mawala na po ang issue sa Pulburon issue, hair follicle test na. Aba si Manang Claire, sumabog sa galit. Bakit daw kailangan yon? Hindi na kailangan yan. Aba Manang Claire, anong ginagawa mo? Para matapos na ang issue na ito. Hair follicle test na ito, sabi ng Net25 na reporter. Tapos sabi ni Manang Aimee, anong istasyon ka? Anong istasyon ka? Net25 po. Nako! Dahil nalaman niyang Net25, aba, parang sinasabi niya, destabilizer daw. Tila pag-uudyok daw ito. Di ba si yung dati si Eden Santos, laging supalpal itong si Auntie Claire. Aba ngayon mga kababayan, tila umiiwas itong si Auntie Claire. Naku, panoorin nyo po, matatawa kayo dito. Bakit umiiwas sa issue ng hair follicle test? Paninira lang daw ito. Hindi na kailangang magpa-hair follicle test kasi wala namang problema. Hala ka, mga kababayan. Wala daw epekto sa bayan ito. Dahil ang gumagawa lang, mga nanggugulo lang. Mga Duterte lang daw may pakana nito. DDS daw kasi, itong si Manang Aimee. Nako po mga kababayan, hindi raw ito pagmamahal ng isang kapatid. Ginagawa lang daw ni Manang Aimee sa kanyang sariling interes para masalba ang kanyang political career. Nako po Manang Claire, sobrang galit po sa Net25. Ito na po siya. Manggigigil kayo mga kababayan. Bakit ayaw magpa-hair follicle test para mawala ng isyong ito? Ito na po si Manang Claire. Meron siyang rason. Ito na po. Natanong mula kay TJ Mendoza, Net25. Good afternoon, Yusek. What do you think po, banat nga po ba o pagmamahal po ng isang nakakatandang kapatid yung ginawang statement po ni Senator Aimee Marcos kagabi? And do you think she has a legal basis or batayan dun sa kanyang mga statement na even during the president's teenage years ay gumagamit na siya ng droga? Parang may nabasa ako sa isang news na ang ating Pangulo ay nag-donate ng kanyang kidney sa kanyang ama. Paano po kayo makakapag-donate ng kidney ang isang tao na hindi healthy? So, banat o pagmamahal? Pagmamahal ba ang paninira sa sariling kapatid? Paninirang walang basihan. So, alam naman natin, muli uulitin ko, mas pinoprotektahan niya ang mga taong may issue about corruption, mas pinoprotektahan niya ang mga taong umamin na murderer kaysa sa kapatid niya na nagsasagawa lamang ng pagpapaimbestiga para mawala, masugpo ang korupsyon sa bansa. And a quick follow-up lang po, is it the right time to for PBBM to do a hair follicle test? Kasi kanina po may post po si Senator Aimee Marcos, sabi niya kakasa siya doon sa DNA test, basta kakasa din sa hair follicle test ng si PBBM. Same station. Yes, Net25. Yes. Ulitin natin. Uulit-ulitin natin, hindi po tayo magpapadala kung ano ang sinasabi ng mga maiingay. Matagal na po itong naresolba. Uulit-ulitin ko, paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers, pag-uudyok ng mga obstructionists na walang gagawin kundi magbigay ng mga kondisyon, magbigay ng pag-uutos sa Pangulo kahit hindi na po ito naaayon sa kanyang pagtatrabaho.
Auntie Claire, alam mo, Auntie Claire, ito yung napapanahon para kumasa si PBBM at Sandro Marcos sa hinihiling ng taong bayan. Ito ay clarification lang para wala na yung pagdududa. Eh bakit kasi ayaw nyong magpa-hair follicle test itong si BBM? The Filipinos need to know the problem if there is, 'di ba mga kababayan, kung meron mang problema. Eh, ba't ayaw nyong magpa-hair follicle test? Kung wala kayong tinatago. Diyos ko naman, Auntie Claire. Para ka namang bago ng bago. Eh, ngayon, may pasabog sa Auntie Claire. Sa tingin mo, walang dagok sa Pilipinas ito? Hindi ba ito nakakahiya sa buong mundo? Eh, tignan nyo, obstructionist daw yung mga nagtatanong ng hair follicle test. Ibig sabihin, pagka nagsabi ng hair follicle test, obstructionist na, pag-uudyok na. Wala namang masama dun eh. Bakit? Nalaman mo ba yung kabataan ni BBM sa mga kinanta o revelasyon ni Manang Aimee? Ano yun? Ikaw na yung kapatid ni BBM? Alam mo lahat? Eh si Manang Aimee mula pagkabata kasama niya na si BBM dito. Eh ano lang naman yung gagawin mong pa-hair follicle test kung totoo? O hindi para matapos na in public. Eh sabi nga ni Manang Aimee kay Sandro Marcos, o sige parang pinapaingay mo na hindi ako kapatid. O etong hamon ko sa'yo, Sandro Marcos, aking pamangkin. Magpapa-DNA test ako. Kayo naman na pamilya, magpa-hair follicle test kayo. Eh kasi nga dito dinamay yung nanay, kapatid, pati si Sandro. Kaya itong si Sandro Marcos bumanat sa kanyang auntie na anong klase kang kapatid, itinakwil mo ang buong angkan mo para lang sa sarili mong interes. So, ibig sabihin, ito ay isang paninirang puri para lang iligtas ang kanyang sarili o gustong iligtas ni Manang Aimee itong si PBBM dahil mahal niya ito. Dahil sa pagmamahal ng isang kapatid. Eh, grabe po ang dagok dito mga kababayan sa buong Pilipinas. Nakakahiya kung hanggang ngayon kasi hindi nagpapa-hair follicle test. Eh ano yun? Ba't ayaw nyo kasi? Tapos sasabihin obstructionist. Naku po Manang Claire. Parang malayo yung sagot mo dito. Sablay ka dito. Sunod na tanong mula kay Cresceline Catarong, SMNI. Good afternoon, Yusek. Sa tingin po, regarding po rin po sa allegations ni Senator Aimee, sa tingin po ng Malacanang ay gaano kalaki yung epekto ng mga aligasyong ito sa kredibilidad at imahe ng administrasyon po sa international community? Muli, international community, alam natin sila ay nag-a-assess, nag-i-evaluate gamit ang tamang data, gamit ang tamang facts. So, ang maaari lang mabudol ng mga ito ay yung mga taong hindi nag-iisip o yung mga taong isa lang ang adhikain, gibain ang gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. So, ibig sabihin yung mga Pilipino na nangihingi ng hair follicle test, hindi nag-iisip, Manang Claire? So, ibig sabihin mga bobo ang mga Pilipino na gustong malaman ang katotohanan? Ba't ayaw nyong magpa-hair follicle test dito? Di ba po, mga kababayan ko? Diyos ko Lord, Auntie Claire. Parang mas kilala mo si BBM kaysa kay Manang Aimee. Sasabihin mong paninira lang ito, walang basihan. Nakita mo ba ang paglaki ni BBM? Ayon kay Manang Aimee, nakita niyang paglaki nito. At ayon na rin sa diary ng kanyang tatay, si BBM daw di umano ang problema ng pamilya. Ayon naman kay Manang Claire, nag-donate daw ng kidney sa kanyang tatay. So, ibig sabihin, makakapag-donate ba ang si BBM kung hindi healthy ito? Ngayon yung issue ngayon. So, ibig sabihin, si Manang Aimee, nagmakaawa kay PRRD na wag isama yung pangalan. Sinama pa nga si Maricel Soriano O, di ba? Hindi raw pumapasok ito sa trabaho sa opisina Tapos, yung mga bodyguard pa daw yung naglilinis nung pinag-anuan nila. Naku po, mga kababayan ko. Matindi po ito. Parang ang lumalabas dito,
si Auntie Claire, yung kapatid ni BBM, siya yung mismong nakakaalam sa mga nangyayari doon sa bahay nila. Ano yun ang apelyido mo? Anong apelyido mo? Di ba Castro? So, ibig sabihin, Marcos na. Claire Marcos na. Aba, ang galing naman. Ambisyosa ka naman yata niyan. Yun yung sabi ng mga komento, mga kababayan. Hindi ko sabi yun, ha. Mga komento. Yusek, another po. Kamusta po yung suporta ng uniform personnel po sa administrasyon matapos yung itong mabigat na aligasyon po ni Senator Amy? Hindi mabigat ang aligasyon ni Senator Amy. Walang basihan. Kwentong walang kwenta. Kwentong kutsero. Oh, mga kababayan, kwentong kutsero daw itong si Manang Amy. So, ibig sabihin, gagawa-gawa siya ng kwento para siraan ang kanyang pamilya. Para ilaglag si BBM. Ano yun? So, ibig sabihin, si Manang Amy walang kredibilidad sa lahat ng kanyang sinabi na allegation. Eh kung wala, magpa-hair follicle test, yun yung rason dito, yun yung sagot dito ng lahat ng ito, ng lahat ng isyong ito para mawala na. Kailangan malaman ng katotohanan dito. Ang Pilipino ay nangangailangan din ng klarong kasagutan, transparency and accountability nga eh. Eh tapos ngayon ayaw nyo. O pagka ini-issue yung hair follicle test, ayaw nyo. Sasabihin nyo, wag magpapadikta sa mga obstructionist. Ibig sabihin, pag humingi ng hair follicle test, obstructionist na. In-issue na ito, eh, malaking problema ito. Eh, wala daw dagok, wala daw problema dito. Anong wala? Diyos ko Lord naman, Manang Claire naman. Ginagawa mo naman tanga ang mga Pilipino dito. So bakit magkakaroon ng pag-aalala Hala ang ka, mga miyembro ng AFP? hala ka, Wala, hindi dapat seryosohin ang mga aligasyon ni Senator Amy. hala ka. Isa lamang itong ingay. Ingay lang daw. Thank you po. Sunod na tanong mula kay Tuesday New, DZBB. Hala ka. Hi, Yusek. Ano po ba ang plano ni Pangulong Marcos dito kay DepEd Secretary Sani Angara? Kasi at one point nabanggit din po ang pangalan ni Secretary Angara na di umano kasama doon sa mga nakinabang sa kickback sa flood control projects. Magsasubmit din po ba si Senator Angara ng resignation letter if ever tatanggapin ba ni Presidente? It's just a hypothetical question. Hindi po natin masasabi. Dahil kung ang paniwala naman po ni Secretary Angara ay siya'y malinis at walang dapat na ikabahala, hindi niya kailangang mag-submit ng resignation. Another one, ma'am. Mayroon na pong mga impormasyon na si DepEd Undersecretary Trig V. Olivar ay nakasama rin pong napangalanan dito sa flood control mess. Nag-submit na raw po ng courtesy resignation. Natanggap na po ba ito ng OP or OES? Sa ating pagkakaalam, tinawagan po mismo natin si Yusek Tregiv at siya po daw ay nagbigay ng kanyang resignation letter. Kahapon. Tinanggap na po ito. Kahapon pa lamang po. Okay. So hindi pa po tinatanggap. Hindi po natin alam kung nabasa na po ng Pangulo, pero pinadala na po kahapon. Okay, salamat po. One related question from Katrina Domingo. Ma'am, you mentioned on Secretary Angara na kung ang paniniwala niya siya ay malinis, hindi niya kailangan mag-submit ng resignation. Following the same logic, applying it to former Executive Secretary Lucas Bersamin and former Budget Secretary Amina Pangandaman, bakit po magkaiba yung application ng logic or ng treatment doon sa tatlong sekretarya? Does it imply that the former ES and the former Budget Secretary may somehow have a sliver of doubt in terms of their integrity, unlike Secretary Angara? Liwanagin natin. Wala pong pagkakaiba. Ang dalawa po, si Executive Secretary. So yan po mga kababayan ang mga balita. Auntie Claire, galit na galit. Pag na-open yung hair follicle test, yung pulburon issue dito. O mga kababayan, bakit ayaw kumasa ang palasyo dito sa hair follicle test? Naku po, mga kababayan, kayo na umusga dito. Isang like, isang share at isang subscribe. Salamat po.